Hello, kumusta sa inyong lahat? Welcome sa A-Flip PH at para sa video na ito ay pag-uusapan natin kung paano nga ba napapanatili ni Enigma ang pagiging numero 1 rap battle lead ng Flip Top hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo, at paano sa tingin ko'y mas lalo pang lalayo ang agwat ng Flip Top sa mga mas maliliit na liga dahil sa Langit Lupa Tournament. Pero bago tayo magsimula ay nais ko lang ipaalala na ang sasabihin ko sa video ito ay maaaring taliwas o hindi akma sa opinyon ninyo. Ito ay sariling opinyon ko lamang at i-comment mo lang sa ibaba para pwede natin yan pagdiskusyonan. Matchmaking. Isa sa mga strengths ni Enigma ang matchmaking niya sa mga events ng Flip Top. Mapapansin mo sa mga events ng Flip Top na balanseng-balanse siya at alam niya kung kailan dadamihan ang mga high profile battles at kung kailan yung sakto lang na makakapag-introduce siya ng mga bago at the same time, nandun pa rin yung mga crowd favorite sa isang event. Bilang resulta nito ay mas nagiging kapanapanabik tuloy ang ilang mga events ng Flip Top, gaya ng may tuturing kong Flip Top Big 3 na Ahon, Second Sight at Vuelta Balentong, kung saan mas marami ang mga masasabi nating high profile matchups kumpara sa ibang mga events. Hindi rin agad-agad nagpapadala sa hype ng high-profile matchups si Enigma. Minsan nga ibang liga na ang nagsiset ng mga high-profile matches na hindi nangyayari sa Flip Top, gaya ng mga events sa pangil. Isa ring sugal yung mga events o mga laban na para sa mga baguhan sa liga. Dumadating pa nga sa point na nagiging pit style ang setup dahil hindi madami ang dumadalo. Pero marami rin namang ibang mga dahilan kung bakit hindi nangyayari sa Flip Top ang isang dream match. Una, budget. Alam naman natin na mas mataas ang TF ng mga mas sikat na MCs. Maaaring kayang gawin ni Enigma yon gaya ng PSP, pero alam naman natin na para sa kultura siya, which is i-discuss natin mamaya. Kaya feeling ko, kahit kaya niya ay hindi niya tayo i-spoil ng mga high profile matches masyado. Pangalawa ay availability ng mga MCs. Lalo na sa mga big name MCs ay mahirap pagtugma-tugmain ang mga schedules nila. Maaaring may mga negosyo sila, gigs o ibang pinagkakaabalahan. Karamihan naman sa kanila ay hindi na lang sa Flip Top umiikot ang mundo dahil mas malaki na rin ang reach nila at mas madami na silang opportunity sa ibang mga bagay maliban sa battle rap. Foresight. Dito natin may papasok ang pagiging tunay na para sa kultura ni Enigma. Sa mahigit 1.5 dekada ng Flip Top ay napanatili pa rin ito ang pagiging authentic. Isa na siguro ang Flip Top sa pinakamagandang halimbawa ng mainstream na underground. Mainstream in a sense na kahit saan ka magpunta ay kilala o pamilyar ang tao sa word na Flip Top. Nagiging synonymous na nga ang word na Flip Top sa battle rap. On the other hand, underground pa rin siya dahil kahit may mga sumikat na rapper na lumalabas sa TV, ay mapapansin mo pa rin na hindi siya ganun binabalita o binabanggit sa mainstream media. Kahit pa may mga battles na nag-transcend na sa Flip Top sphere, gaya ng Sinyo vs Shei, ay hindi pa rin ito masyadong kinocover ng mainstream media. Kung i-cover man ay dahil lang sa bigat ng issue at pahapyaw lang. Kahit sa mga sponsors ay mapili siya at sinisigurado niyang hindi dapat makaapekto sa pagpapatakbo at values ng liga ang mga magi-sponsor. May interview pa nga siya na sinabi niyang may tinanggihan siyang isang malaking kumpanya na gustong mag-sponsor sana dahil gustong makialam sa pamamalakad ng Flip Top katulad ng matchmaking. Nabanggit ko kanina na kahit kaya ng budget ay hindi tayo i-spoil ni Enigma ng mga high profile matches. Ito ay dahil sa ibang mga events na para sa mga underground leagues at MCs. Nag-i-invest din kasi talaga si Enigma sa mga ganitong bagay, imbis na puro hotshot booking ng mga high profile matches. Naiintindihan niya na hindi lang dapat gains ngayon ang makuha ng Flip Top, kundi pati na rin ang pagpupunla para sa future ng Flip Top at kasama na doon ang future ng mga MCs at ng mismong hip-hop. May mga special events para sa mga aspiring MCs, hip-hop music, para sa iba't ibang mga lugar gaya ng mga events na para lang sa mga Bisaya MCs at iba pa. Hindi rin basta-basta ang logistics ng ibang mga events na ito dahil sa laki ng gastos, lalo na kung gaganapin sa malayong lugar. Pwede naman sigurong sa Luzon na lang ang mga events at paliparin na lang ang mga MCs.
Pero dahil nakitaan na may demand at may mga MCs na deserve bigyan ng exposure, ay dinadala talaga ni Enigma ang mga events ng Flip Top sa Visayas at Mindanao. Langit Lupa Tournament. Isa sa mga tingin ko magpapalayo sa agwat ng Flip Top sa ibang mga mas maliliit na liga. Oo, sa unang tingin, aakalain mong chance na ito ng mga mas maliliit na liga para mas makilala sila, which is may katotohanan naman. Pero dahil sa laki ng Flip Top at pag-organize ito ng ganitong klaseng event na sobrang lawak ng sakop at sobrang daming mga liga ang kasali, unofficial naging official tuloy na Flip Top ang main battle rap league ng bansa. Siguro napapaisip ka, matagal naman ng ganito at understood naman na ng mga MCs at organizers na Flip Top talaga ang main goal ng mga battle MCs. Tama naman din, pero ang point ko ay dahil sa Langit Lupa Tournament ay mas naging official na yung mas maliliit na liga ay under ng Flip Top. Una ko ang naisip dito ang Motus nung nagsisimula pa lang ito. Nasa impression ako na magiging malaking liga ito na hiwalay sa Flip Top na in the future ay magiging kapantay nito. Pero habang lumalaon, dahil sobrang nagiging affiliated na ng Motus sa Flip Top, ay nakikilala tuloy ang Motus bilang D-League ng Flip Top. Ikumpara mo sa Sunugan o sa PSP, hindi mo sila maituturing na D-League ng liga. Kumukuha din sila ng Flip Top MCs at yung Flip Top din ay nagpapabattle ng mga MCs na sa kanila galing o nagsimula pero hindi mo nararamdaman na under sila ng Flip Top. Para sa akin, hindi naman ito masama dahil alam naman natin na hindi goal ni Enigma ang manira ng ibang liga. Ito ay napapansin ko lang na byproduct ng kanyang sinimulan at hindi natin masisiguro kung sinadya ba ito o hindi. Hindi talaga may kakaila kung gaano katalino at kagaling si Enigma sa pagpapatakbo ng liga. Kahit may mga kontrobersiyang nagaganap ay hindi ito nagiging hadlang sa paglaki ng Flip Top. Nabibihira nga sumagot si Enigma sa mga issue pero hinahayaan niya din ang mga MCs na gawin itong topic sa mga battle dahil alam din niya na normal ito sa battle rap at talaga namang sports lang siya. Nagiging double-edged sword nga lang ito dahil sa mga desisyon na ginagawa niya na walang nakakaalam ng kumpletong kwento at konteksto, kaya rin may mga judgment sa kanya ang ibang mga tao. Ganun pa man ay isa lang ang masisigurado natin, kahit ano pa ang mga nangyayari sa loob ng liga, ay nakikita natin na hindi niya ito pinapabayaan. Kaya naman mula noon hanggang ngayon ay wala pa rin nakakapantay sa pinagsabang status at tagal ng Flip Top sa larangan. Yun lang, sana nagustuhan nyo ang video na ito. Wala naman akong goal dito kundi ilabas lang ang mga naiisip ko at gawa ng video. Kung nagustuhan mo man o hindi, comment ka lang sa baba at kung trip nyo ay mag-subscribe na rin kayo sa channel bilang suporta. Salamat!